Praise God. Okay lang ba kayo? Parang bigat na bigat kayo. Mabigat talaga yan. Kung gusto mo umiyak, eh, ayaw mong iiyak. Okay? Praise God. Isa po yan sa mga patotoo na binahagi sa LG conference na ginawa ng nakaraang linggo ng EVE. And dun po sa mga wala, sorry kayo. Kasi marami po talaga kaming, we receive a lot of blessings because of that and we learned a lot. Amen? Praise God. So ngayon po, ang ating pong pag-uusapan ay, ang title po ng ating pag-uusapan ay Save to Serve. At ito po ay mababasa po natin, katulad po ng ating binasa kanina, ng scripture reader po natin sa 2 Corinthians chapter 1 verses 3 hanggang 12. Sa pasimula po siguro, ikwento ko muna sa inyo yung isang farmer. Pakwento muna ko, okay lang po ba sa inyo? May isa po kasi yung farmer, actually, aside from, yung meron siyang mga farm, meron po siyang mga alagang kabayo na ginagamit niya po sa farm. Hindi ko po alam kung paano niya ginagamit. But he has a lot of horses. And doon po sa mga horses na yun, meron pong isang horse na kung saan ay siya talagang nagtatrabaho. Okay? And may nagtanong sa kanya, bakit ganon? Then ang sagot niya po is ganito. Actually, sabi niya bro, lahat ng mga kabayong yan, lahat ng horses na yan na nasa akin, they are all willing. Okay? Yun po ang sabi nung magsasaka, nung farmer. They are all willing. Yung isa na yun na nakikita mo, he is willing to work hard. Yung willingness niya, he was able to transform that willingness at nagtatrabaho siya ng maigi. And all the rest, ang sabi niya, they are willing. Lahat po sila willing. All the rest, aside from that one horse, they are all willing. The point is, they are willing to let that one horse just do the job. Kumbaga, they're all willing, pero willing sila na, okay, pabayaan ko lang namin itong isang, na magtrabaho. And that is precisely ang nangyayari, karamihan sa mga churches ng Panginoon sa ating kapanahunan. Most of the Christians are willing, but only few of them are willing to work for the glory of God, and a lot of them are just willing to let those people na nagtatrabaho na hinahayaan lang din ang magtrabaho without any participation sa church. In fact, mga kapatid, if you will just read, halos karamihan, I don't know ngayon sa Pilipinas, pero ngayon kasi sa Pilipinas may ginagawa ang Panginoon. And before that, maraming mga churches sa Pilipinas, and even probably sa iba pang mga bansa, tanggap na ng mga pastors yung isang rule na binabanggit ng mga pastors. There is one rule na natanggap nila because of this scenario. At yung rule na yun is this: 20% of the church membership is working the 80% of the job in the church. Do you follow? For example, sa 100 miyembro, 20 lamang doon sa 100 miyembro na yun ang nagtatrabaho ng 80% ng trabaho na ginagawa sa church. It means 80% of the membership just doing the 20% work ng church ministry sa iglesia. Nagkakaintindihan po tayo. And because of this, kung mapapansin po ninyo, alam niyo po, nagpastor po ako sa Pilipinas, iilan lang ho ang mga mega churches na tinatawag dyan. Siguro kabilang na dyan yung GIL. Sino po taga GIL dito?
Oy, talaga okay. Yung GIL din, probably, humahabol po yung Bread of Life at the time. These churches are all Pentecostal churches. Ngayon, humahabol po ang Word of Hope. May isa po pong mega church na nabuksan sa Pilipinas. At ngayon po, ang ganda po ng building po nila. But most of the churches, independent churches, karamihan po sa mga pastor po nila, mga burnt out na. Umiiyak na po sa Panginoon. Pagod na ho. At, umaalis na po ng ministry. May isa po akong babasahin po sa inyo. Ito po ay libro po ni Wolfgang Simpson. Ang title po ng kanyang libro ay Houses That Changed the World. Ito po ang sabi niya. If I may read, ang sabi niya po, in rediscovering the gospel of salvation by faith in grace alone, Luther started to reform the church through a reformation of theology. So, Martin Luther started the reformation of theology because during that time, ang church, the Roman Catholic Church, siya lang yung kinikilalang church at ang doctrine of salvation about the doctrine of works, na kinakailangan ka magtrabaho, kinakailangan ka mag-abuloy para ka makapunta ng langit, ma-receive ang salvation. But through Martin Luther, there was a revival of that teaching. Nagkaroon po ng reformation of theology at yun po ay salvation by faith alone. And that is in 16th century, 1517, when Martin Luther posted that 99, theses na tinatawag. And because of that, the Reformation started. Now, in 18th century, nagkaroon din po ng revival. At ang sabi po rito, in the 18th century, through the movement and the pietistic renewal, there was a recovery of a new intimacy with God, which led to a reformation of spirituality. Okay, so nagkaroon po ng awareness when it comes to holiness. Nandiyan na po si John Wycliffe. Yung Methodist churches nagpasimula ng, holiness movement, and there was a great revival in terms of spiritual renewal. Nagkaroon po ng great intimacy sa Panginoon. Kaya alam mo, ang problema ng mga to, naiwan po yung isang revival, yung isang reformation na tinatawag. At ang sabi po rito ni Wolfgang, ang sabi niya, now, God is touching the wineskins themselves, initiating a third reformation, a reformation of structure. Ano po itong reformation of structure na tinatawag? Kasi nagkaroon po ng reformation ng theology na bago po yung ating salvation. It is now salvation by faith. Nagkaroon ng intimacy. Kaya lang po, kung paano ang ginagawa doon sa mga Roman Catholic churches na liturgy, na mga kind of worship nila, daladalin pa rin ho ng mga born-again Christian. Kaya yung mga cathedral ng mga Roman Catholic Church, ginaya pa rin po natin. Ang sabi niya. Kaya lahat po ng Kristyano, kinakailangan pupunta sa isang lugar, sa simbahan, at doon ho gagawin yung worship. Ang sabi ho ni Wolfgang, magkakaroon po ng isa pang revival na kung saan ang revival ito is a revival of structure, reformation of structure, na kung saan ang mga believers in Christ will no longer be worshiping the Lord in yung mga cathedral na ito, na magagandang, kundi ibabalik din sa mga houses. During the time, yung service sa Panginoon, nakasenter po sa ilang tao. And that's what we call clergy of the church. Ito na po yung mga pari, yung mga pastors, ng lahat po ng trabaho sa church, sila lang po ang gumagawa. Ang sabi ni Wolfgang, hindi na mangyayari ito sa ating kapanahunan. Kasi God will revive, magkakaroon ng reformation na kung saan ibabalik niya yung tinatawag na the priesthood of all believers, na kung saan lahat po ng miyembro ng simbahan ng Diyos ay magiging isang leader, magiging isang workers, at hindi na lang ho tagapakinig.
And it is no longer the clergy. At dito po tayo papunta mga kapatid. This is the reason why we adopted the principles of G12 starting noong 2012. Nag-start po tayo. We adopted the principle ng G12. Ano yung prinsipyo ng G12 na gusto natin i-adapt? And this is what we believe. That all members of BCF ay magiging manggagawa, magiging leader ng Iglesia ng Panginoon. Gusto niyo bang ulitin ko? Parang hindi natin. Kasi po, nasanay po ang members of the church. Nasanay po ang mga Kristiyano nang tinatawag pong, meron pong tawag ngayon, tinatawag na customer type of Christian. And the so-called fast food church. Are you hearing me, mga kapatid? Kapag pumunta po kayo ng mall, especially sa BCC, sino madalas sa BCC? Sino ang madalas dyan? Mami na. Madalas kumain sa labas. Yung kala mo maraming pera lagi, pero nakaupo lang doon at hindi kumakain. Pag pupunta po kayo dyan, yung konsepto po niyang, pupunta po kayo dyan, ang isang customer, may mga fast food chain po dyan. For example, ano pong sikat dyan? McDonald's po kaya, o kaya Jollibee, o kaya Jasmine, pupunta po ang isang Kristyano. Then ang gagawin niya po ano? Order po siya, mamimili po siya. Ano kaya masarap na pagkain dito? Jollibee ba? McDonald's ba? At kapag nakita niya kung saan po siya, masasarapan, then lalapit po siya ng order at uupo na po siya. He will just pay, then sit, and wait for the order to come. Sino po nagtatrabaho ng lahat ng kakainin niya? Yung nagtatrabaho si John. Ang lahat ng muna gagawin niya, umupo, maghintay, pag dumating, kakain na. Pag nakakain na, aalis na. Ito ho ang lagay ng mga Kristiyanong walang commitment sa church to serve. Hello? Yung mentality na to, na customer ka. No! Hindi ka customer dito, kapatid. Gusto ho namin sabihin sa inyo that you are part of a body of Christ na gusto kang lumogo, and because of that, we are putting everything. Gusto namin na lahat po tayo ay maglingkod sa Panginoon at magamit po tayo ng Diyos. Hindi lang po tayo yung tinatawag na workers, and yet we're not working. Sige, tapusin na natin yung introduction. Kakapagod. Now, if you will read, nabasa po natin kanina yung text po natin, 2 Timothy chapter 1 verse, if you will read verses 1 to 4, yan yung tinatawag nating false declaration that all members of the body of Christ must serve the Lord. Amen po ba, mga kapatid? Marami po sa atin ang konsepto, may mga konsepto po tayo, may mga isip po tayo, may mga iniisip po tayong ganito. Kapatid, kaya hindi po ako kasi alam mo, ang hirap sa church eh. Ayokong mag-commit.
So anyway, sabi niya, nagko-commit naman ako sa Panginoon I'm serving the Lord. Sabi niya, I'm serving the Lord through my family. Pinaglilingkuran ko ang aking pamilya. No? And because of that, I'm serving the Lord. Okay? So I'm committed sa Panginoon, pinaglilingkuran ko ang pamilya, and that's it. Bakit kinakailangan pa ako mag-serve sa church? Sa ministry ng church? Bakit kailangan pa? Yung iba naman po, siguro ang iniisip po ninyo, naglilingkod din po kayo sa Panginoon through your work. Na sa opisina po ninyo ay maganda po kayo magtrabaho, and because of that, you're thinking na nag-glorify niyo po ang Panginoon because of that. And so, may mga konsepto po tayo kung paano natin pinaglilingkuran ng Panginoon. But here, dito po sa verses nito, iba po ang konsepto ho ni Pablo. Amen? Dito ho, yung konsepto ng paglilingkod po sa Panginoon sa konteksto po na ang simbahan. Na kapag sinabi ko pong simbahan, ito po yung konteksto na kung saan naglilingkod ka sa dalawang bagay. You are serving the Lord. Ano po ito? You are evangelizing. Tingnan niyo po ninyo. Ano po sabi dito ni Pablo? Basahin po natin. From Paul, an apostle of Christ Jesus by God's will to further the promise of life in Christ Jesus. In verse 2, to Timothy, my dear child, grace, mercy, and peace from God the Father and Christ Jesus our Lord. In verse 3, I am thankful to God whom I serve with a clear conscience as my ancestors did. When I remember you in my prayers, I did constantly night and day. As I remember your tears, I long to see you so that I may be filled with joy. Kita niyo po ang declaration ni Pablo rito that all believers in Christ must serve the Lord. Unang-una, tingnan po ninyo. Yung sinabi niya, yung red, I have served the Lord. Whom I serve. Pinaglingkuran niya po ang Panginoon. Alam niyo po, from the time na si Pablo ay struck ng Panginoon. Okay? From the time na kinadagpo po siya ng Panginoon, agad-agad ho naglingkod po si Pablo sa Panginoon. Hindi na ho siya naghintay. Pangalawa, ang sabi niya, binanggit niya po yung ancestors. Kung paano naglingkod ang mga kanununuan ko, ganun din naman ako naglilingkod sa Panginoon. So you see, pakikita po natin dito yung declaration ni Apostol Pablo na lahat po tayo dapat involved. Wala akong itsapwera. Hindi po pwede yung manyayiwan po tayo. At in-encourage po tayo ni Apostol Pablo, this is the time for you. This is the time for you to start serving the Lord in the church ministry. Yung dalawa pong reason, ito po. Kung paano po tayo. Si Apostol Pablo, tinignan niyo po, nakita niyo po ito po yung apostol. And at the same time, I remember in my prayers, naglingkod po si Apostol Pablo sa mga hindi mananampalataya by being an apostle. Amen? Ginamit niya po yung giftings niya bilang apostol. Pangalawa, pinagpipray niya po si Timoteo night and day. Ano ibig sabihin po nito? Si Apostol Pablo, he has the responsibility to encourage every believers in Christ. Yung kapatiran niya po, mga kapatid. And that's one way of serving the Lord in the ministry. Palakasin mo yung mga kapatiran in what way? Tayo po, meron po tayong mga LG, Life Group Ministry. Life Group. Okay? At dahil doon, pwede natin encourage yung ating mga kapatiran sa Panginoon. Bakit lagi po namin pinupukpok dito po yung Life Group, mga kapatid? Ha? Siguro nakita niyo naman ho kanina yung testimony kanina ni Mr. Ed.
Ito yung klase ng Kristiyano na okay lang ako. You know, for as long as ma-attend ako sa church, nakikita mo ako dyan, nakasuklay. You know, maganda itsura, naka-makeup ako. Hindi kita ginugulo, huwag mo kong guluhin. Okay? Hindi kita kinakausap, huwag mo kong kausapin. Okay lang ako. Pero yung sabihin mo sa akin maglingkod sa Panginoon, problema tayo dyan. So we have to serve the Lord, all of us must involve in the so-called Christian ministry. Wala akong tsapwera. Ano, it is my principle, mga kapatid. I just want to tell you my principle sa Christian work. Ito po. If you want to grow really fast in your Christian life, kung gusto mo, sino gusto pong lumago sa Panginoon? Ayan. Anong klaseng lago yan? I mean, yung pagkakilala po natin sa Panginoon, yung kalapitan po natin sa Diyos, yung maranasan natin yung spiritual life natin, talagang nagiging matatag po tayo, nagiging malapit po tayo sa Panginoon. Okay? Kung gusto niyo pong maging mabilis yung pong pagkakilala sa Panginoon, serve the Lord in the ministry. Serve the Lord in the ministry. Why? Every believer has been given by God a gift na po pwede niya pong gamitin sa ministry. Kaya Apostol Pablo, apostol siya. So, in my testimony, kapag hindi po ako nagtuturo o nagpipreach o anything na alam kong gifted po ako, that's the source of my failure in my spiritual life. Nangihina po kayo. Nandyan po ba kayo? Kaya marami po sa atin, sabi ni Pablo, marami po sa atin spiritually sick. For how many years you are attending the church and yet you do not know how to be able to share your faith? Kasi hindi ka nag-serve sa Panginoon. And that's the prescription na binibigay ng Lord for us para maging healthy sa ating spiritual life. Amen? Ito, since you are saved, you must serve. Sino po ang saved? Sige, pakita sa pong kamay. Sino ang saved? Okay. Marami pala. Basta ha? Marami pala. Okay. So, ang sabi ni Pablo, in verses 5 to 7, since you are saved, mga kapatid, since you are saved, then you must serve the Lord. Pero, basahin po natin yung text. I have been reminded of your sincere faith, which first lived in your grandmother Lois, and in your mother Eunice, and I am persuaded now lives in you also. For this reason, I remind you to fan into flame the gifts of God, the gift of God which is in you, through the laying of my hands. For God did not give us spirit of timidity. Ano po yung timidity? Fear. Ano, natatakot ka, naduduwag ka, but the spirit of power, of love, and self-discipline. So kayo may imagine ang sabi ng verse 5, sincere faith. And that was proven by Apostle Paul. May tapat na pananampalataya si Timoteo. So, ibig sabihin, si Timoteo po is assured of his salvation. Kilala ni Timoteo ang Panginoon without any doubt. Yan po ay nakita po ni Apostol Pablo. And because of that, ang sabi ni Apostol Pablo sa kanya,
fan into flame the gifts of God. Ano ibig sabihin nun? Rekindle sa Tagalog, ano po, pagningasin mong muli ang yung paglilingkod sa Panginoon, kung paano ka ginagamit ng Diyos noon, maglingkod ka rin sa Panginoon hanggang ngayon. Pero minsan po, nagtatanong po ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, bakit for several, kahit ilang beses na kami manawagan, it seems na maraming po rin pong mga kapatiran po kami ang hindi tumutugon na maglingkod sa Panginoon sa ministry ng church. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko po kayo tatanong kung sino kayo. Since alam niyo naman ano ho. Okay. Sabi ko, Lord, bakit ganun? Hindi ko maintindihan na they're trying to claim na sila po ay kung sino po yung may plate number ng mga sasakyan ito, pakilabas lang daw po at may kailangan maka-anis din po. 60875 at saka 282130. So, ulitin ko po. Ang una po ay 60875, itong plate number, at saka po 282130. Move po nung sasakyan ninyo. Yun lamang po. okay na kapatid. Okay. Saan na tayo? Okay. Ayun, okay. Yung tinatanong ko sa Panginoon, na, sabi ko, Lord, bakit parang kukonti ang nagre-respond doon sa panawagan ng paglilingkod sa ministry, especially sa cell group. Marami po pong hindi umaatin ng cell group, marami pong hindi umaatin ng SOL, maaaring, hindi ko kino-question. But naglalago sa isip ko, so bakit to? In general, bakit marami yung mga Kristiyano ang sa kabila ng they're claiming that sila po ay niligtas po ninyo, and hindi ko nakikita sila na nagko-commit sa paglilingkod po sa inyo. Kasi ang thinking ko mga kapatid, na kung tayo po ay totohanang niligtas ng Panginoon and realize that we have been saved by the Lord, at alam natin na yung salvation na hindi ho mura. Yung salvation na yan pinagkaloob po sa atin, ay nabili po yan ng dugo ng Panginoong Yesus. Na yung dugo niyan ay dumano dahil po nahirapan po ang ating Panginoong Yesus. Can you imagine yung pagmamahal ho ng Diyos sa atin? Na ibinigay niya po yung kanyang buhay just for us to have that salvation. And yet, parang maraming Kristiyano ang hindi nakakaalam. Because if they do, they will rejoice. Masaya po sila na yung kaligtasan na ipinagkaloob sa kanila, and because of that, they have that joy na sila po ay maglilingkod sa Panginoon. Sa emergency, parking. Ang reason kung bakit maraming hindi nakikita yung kasarapan ng paglilingkod sa Panginoon, maraming mga mananampalataya ang hindi pa committed sa church, sa Christian unity, sa Panginoon, because they don't realize yung tinatawag, they don't have that tinatawag na joy of salvation. Narinig niyo po ako mga kapatid.
Because if you have the joy of salvation, kapatid, alam niyo, yung Lord God, dati ho, Panginoon, kriminal po ako, dati ho, makasalanan po ako. Dati po ang buhay ko, ang gulo-gulo, ang dami kong utang, hinahabol po ako. Yung pamilya ko, ang gulo-gulo, wala akong pupuntahan. Dati ho yun ang buhay ko, pero nung naranasan ko po yung kaligtasan po ninyo, ngayon ho, ang saya-saya ko. And because of that abundance ng kasiyahan po sa aking puso, maglilingkod po ako sa inyo. Kasi alam niyo po, kapag puno-puno po tayo ng kasiyahan sa Panginoon, walang ibang pupuntahan yan, kundi tatawagin mong pastor ko, pastor, halika rito. Paano ba maglingkod sa Panginoon? Turuan mo nga ako. Hindi ho tayo papayag na hindi natin mapurihan ang Panginoon. Mga kapatid, alam niyo kung po pwede lang po namin sanang ibahagi po sa inyo yung kasiyahan ng paglilingkod po sa Panginoon. Ang ganda ho sana eh. Kaya lang hindi ho eh. Kahit ikwento po namin sa inyo, hindi po pwede. Kasi kailangan po ninyong maranasan. Amen mga kapatid? Now, if you are truly saved by the Lord, there's no other way but to serve the living God. Walang ibang pupuntahan. Nagkakaintindihan po tayong lahat. So wala akong dahilan para hindi po tayo maglingkod sa Panginoon. Amen po. Pangatlo, ito na po. When you serve, be prepared to suffer. And I see, siguro isa rin po ito sa mga dahilan kung bakit marami po mga mananampalataya ang takot mag-commit, mag-serve sa Panginoon because on the thinking na, kapag nag-serve sa Panginoon, suffering ay nandyan lang. And that is right. At hindi ko po kayo bubulahin dito mga kapatid. Hindi ko po kayo, hindi po ako magsasalita po sa inyo na ang paglilingkod po sa Panginoon ay mga saya lagi. In fact, if you will just ask, yun po yung mga cell group leaders po natin. Sino po yung mga cell group leaders natin? Pakitaas po ang kamay. Sure yan, ha? Okay. Kung tatanungin niyo po sila, hindi yung masarap. Mag-cell group. Manguna sa cell group. Because ito po ang konteksto, if you are willing to serve the Lord, you must suffer para sa Panginoon. Hindi yung easy mga kapatid ang maglingkod sa Panginoon. Now, if you don't want to suffer, kung ayaw po ninyo mag-suffer sa pangalan ng Panginoon, Christian service is not for you. And if Christian service is not for you, then probably, hindi ko alam yung salvation. But everyone must serve the Lord, and everyone will suffer because of the Lord. May gusto ko pong basahin po sa inyo. And gusto ko lang pong banggitin ito para makita po ninyo yung magnitude ng suffering na dinadanas po ng karamihan po sa mga mananampalataya natin, especially sa mga communist country. Ito po ay
excerpt po sa isang libro na pinamagatang Tortured for Christ na sinulat po ni Reverend Richard Wurmbrand. Si Reverend Richard Wurmbrand, 14 years po siyang nung 1945, nung sakupin ng communist ang Romania, isa po siya sa mga pastor. And because of that, ay kinulong po siya, tinorture po siya for 14 years. In fact, nung siya po ay mag-migrate po sa US, ay he was invited to testify sa Congress at hinubad niya po yung kanyang sarili, pinakita po yung mark ng mga torture po sa kanya. At ito po yung isa sa mga pastors daw, ang sabi niya, basahin ko lang po. A pastor by the name of Florescu was tortured with red-hot iron pokers and with knives. He was beaten very badly. Then gutom na mga daga, were driven into his cell through a large pipe. He could not sleep, but he had to defend himself all the time. Furious at the moment the rats will attack him. He was forced to stand for 2 weeks, night and day. The communists wished to compel him to betray his brethren. Pinipili po si Pastor Florescu po na i-betray niya po yung kanyang mga kapwa mananampalataya. Probably yung mga members ng church, yung mga kakilala ng mga born-again believers. So kinukumpel po siya na ipagtatuma, ipagkanulo, sabihin yung mga pangalan. But he resisted steadfastly. In the end, they brought his 14-year-old son and began to whip the boy in front of his father. So nung hindi po nilang mapwersa po si Pastor Florescu na itatwa yung kanyang mga kakilala, mga mananampalataya, dinala po ng mga communist yung kanyang 14 na gulang na anak sa harapan po niya. At ang sabi po rito, in the end, and began to whip the boy in front of his father, saying that they will continue to beat him until the pastor said what they wished him to say. The poor man was half mad. He bore it as long as he could. So can you imagine a 14-year-old mong anak sa harap mo, pinapalo? When he could not stand it anymore, he cried to his son. Kung hindi niya na po matagalan, umiyak po siya, tinarap niyo po ang kanyang anak. Alexander, I must say what they want. Sasabihin ko na kung ano yung gusto nilang marinig. I can't bear your beating anymore. The son said, and this is what the 14-year-old son said to his father, to his pastor father. And I want you to listen. Ang sabi po ng anak, Father, don't do me the injustice to have a traitor as a parent. Withstand, sabi niya. If they kill me, I will die with the words, Jesus and my father died. Ang sabi ko ng isang 14-year-old child, if they will kill me, I will die saying Jesus and my father died. But the communist, enraged, fell upon the child and beat him to death. With blood spattered over the walls of the cell, he died praising God. Our dear brother Florescu was never the same after seeing this. That's the type of suffering na naranasan po ni Pastor Florescu. Dito po sa ating kapanahunan, in the 20th century, 2013, karamihan po sa atin, hindi na po natin alam ito. Pero kung
magbabasa lang po tayo ng mga news about our brethren in Christ in a communist country, we will realize, despite of all those things na nararanasan po nila, still they serve the Lord. May mga tinatawag pong underground church na kahit pinagbabawalan po sila, and still they are attending the church. They want to serve the Lord. Despite of everything. Sabi ko, Lord, bakit? Sa kabila ng suffering na po pwedeng maranasan ng mga tao at nararanasan nila, still nagpapatuloy po sila ng paglilingkod sa inyo. You know why? Because they have the joy. Because the more they serve the Lord, the more they experience the living God in their lives. Doon nila nararanasan ng Diyos sa paglilingkod nila sa Panginoon. Kaya ho dito sa BCF, gusto ho namin na maranasan ho ang kabuhayan po ng Diyos. Maranasan po natin si Jesus na hindi lang po natin nababasa sa Biblia. Si Jesus na tinuturo po ng mga Bible studies natin. Gusto po namin maranasan po ninyo isang buhay ng Diyos na 2,000 years ago, muling nabuhay mula sa mga patay at ngayon po ay buhay na buhay. At kapag naranasan po natin yung buhay na Kristo, hindi po kami rito yun ang magsasabi, kapatid, maglingkod ka, maglingkod ka. Hindi po. Kayo na po ang pupunta sa mga pastors and even sa leaders. You know, gusto kong maranasan si Jesus. Ito ang reason kung bakit for how many years, ikaw kapatid, hindi ka lumalago. Ikaw kapatid, napaka-cold ng faith mo sa Diyos. Ito ang dahilan kung bakit wala kang burden sa church. Subukan mong maglingkod sa Panginoon. And I can tell you, 100%, mararanasan mo ang kabuhayan ni Jesus sa buhay mo. And you will jump with joy in your heart. Masarap kong maglingkod sa isang buhay na Diyos. Hindi ho tayo naglilingkod kung kani-kanino, kundi sa hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos. Even in Revelation, if you would just see even the last chapters of Revelation, ang sabi, all the saints, night and day, they serve the King of Kings and the Lord of Lords. At ginagawa po na yun with all the joy and gladness in their heart. And they never cease praising the Lord. Amen? So even if you suffer for the sake of Christ, ito ang sabi niya. Sana po tayo. So do not be ashamed to testify about our Lord or ashamed of me as prisoner, but join with me in suffering for the gospel by the power of God. Ang sabi po ni Pablo kay Timoteo. Another thing, in Philippians chapter 3, verse 7 to 11, ang sabi po rito, ito pong sabi ni Pablo sa mga Philippians, but whatever was mine to my profit, I now consider loss for the sake of Christ. What more? I consider everything a loss compared to the surpassing greatness of knowing Christ Jesus my Lord, for whose sake I have lost all things. I consider them rubbish
that I may gain Christ and be found in Him, not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which is through faith in Christ, the righteousness that comes from God and is by faith. And in verse 10, tingnan niyo po ninyo mga kapatid. I want to know Christ. Ang sabi po ni Pablo sa mga Ephesians, I want to know Christ and the power of His resurrection and the fellowship of His sharing in His suffering. Becoming like Him in His death, and so somehow to attain to the resurrection from the dead. Amen? Kaya ho si Pablo kahit ilang libong kahirapan pong maranasan, yung tingin niya po kay Kristo buong buo. Ang sabi niya kay Timoteo, share with me. Share with my suffering. You know, naging problema na po ng mga churches. When I was invited to speak sa Word of Hope sa Novaliches, may isa po kasing nanay doon, may anak, kabataan, may oras pa po ba? Okay na lang. May anak po siyang lalaki at pinagkatiwala po sa pastor. Yung sabi sa nung babaeng yun, nung nanay sa pastor, pastor, kayo na po bahala sa anak ko ha. Kayo na po tumingin sa kanya. So yung pastor naman, okay. No? So, karamihan mo ganun no? Yung simbahan, yung pastor, ginagawang babysitter. Pastor, alagaan mo ko. No? Huwag mo kong pabayaang mahadapa. No, ayokong masaktan. You know? Kaya ang church ngayon ay isang malaking babysitting church na tinatawag na kung saan ang mga mananampalataya pumupunta, hindi para kung ano pa man, kundi ayaw lang masaktan at gusto alagaan lang ng pastor. Alalayan sa paglalakad. Kapatid, kamusta ka na? Hindi na nabati ako ni pastor. Hanggang doon na lang. Pastor mismo. Correct. Ang church po mga kapatid, hindi babysitting church po ang BCF. Amen. Parang ayaw nyo magagalihan. Amen? Hindi po kami babysitter dito. Hindi po babysitter ang LG leader po ninyo. No! Nandito po kami for you to be trained and later on be used in the ministry. When you suffer, remember the salvation in God's call. So pag nagsasuffer po kayo mga kapatid sa ministry, 5 minutes, pag nagsasuffer po kayo, just remember the call of God in your life. Just remember yung salvation, kung paano ka tinawag ng Panginoon. Kapag nahirapan ka na sa ministry mo, iyak mo sa Panginoon. And remember all those things. Yung ginawa sa iyo ng Panginoon, yung tawag po sa iyo ng Panginoon. Amen? Ang sabi po sa Revelation, remember the first love. Naalala niyo po yun? Sino pong first love po ninyo? Sure. Sino pong gusto ko lang makita yung first love ng Panginoon? Sabi niyo, di ba, remember your first love. Ano yung first love? Ito yung hindi. Pag naranasan mo yung first love, di ba ako naranasan ko yun Hindi ka makatulog, di ba? Lagi mo siyang iniisip. At kapag nagkukwentuhan kayo ng kaibigan mo, wala kayong ibang pinagkukwentuhan kundi yung first love mo. Kahit wala ka nang maikwento-kwento ka pa rin ng kwento. That's how you love the people, yung first love mo. Kaya ang sabi ni Pablo, remember the Lord. Amen? When you first met the Lord, ialalahan mo yun because in remembering those times, muli kang panalakasin ng Panginoon.
po, pakibasa na lang po, verse 9 to 11. Sinabi po riyan ni Apostol Pablo, he was appointed to be herald, an apostle, and a teacher. Then, also an example, sinabi niya po sa verse 12. That is why I'm suffering as I am, yet I am not ashamed because I know whom I believe, and I'm convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him for that day. Convinced si Pablo, he believed and is convinced na isang araw pagdating ng Panginoon, he will be with the Lord. Amen? Yung sinasabi niya, Apostol Pablo, in the last trumpet, amen, kapag dumating ang Panginoon, kasama siya. He has that confidence. Why? He served the Lord faithfully. And in the end, mga kapatid, I want you to read this. In Psalms chapter 11. Shout for joy to the Lord, all the earth. In verse 2, worship the Lord with gladness. In other translation, yung worship I serve. So, in verse 2, worship ay katumpas po ng serve. Yung service is your worship to the Lord. And worship the Lord, serve the Lord with gladness. Come before Him with joyful song. And that's the very reason we come to the church with joyful song, because we know we are saved by the Lord. Know the Lord is God. Ang sabi po ng ibang salin, realize that the Lord is God. We are it is He who made us, and we are His people, the sheep of His pasture. Enter His gate with thanksgiving, and His court with praise. Give thanks to Him and praise His name. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues to all generations. Basahin po ninyo yung verse 5. For the Lord is good, and His love endures forever. His faithfulness continues through all generations. That's the very reason kung bakit po tayo maglilingkod sa Kanya. Let us all pray.